Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon sa umagang ito, mga ginigiliw, mga minamahal, ay ano ba ang pinaglilingkuran natin? Diyos ba o kayamanan? Ano ba ang pinaglilingkuran natin? Diyos ba o kayamanan? Mga ginigilig. Alam niyo mga kapatid, no? Kapag ang isang tao, no, ay sinasabi niya na siya ay naglilingkod sa Panginoon, subalit, no, inuuna niya ang kanyang kayamanan, mga kapatid, no? Ibig sabihin, masyado na niyang minahal ang kanyang kayamanan, mga ginigiliw. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka tunay na naglilingkod sa Panginoon. Bagkus ay gamitin natin ang kayamanan ng mundong ito upang maluwalhati, maparangalan ang ating Panginoon, mga ginigiliw. Kaya nga sabi niya po dito, mga kapatid, no, sa Mateo 6:24 hanggang 34. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi niya dito, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Sabi niya dito, mga kapatid, kaya walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, mga kilikili. Diba? Kaya nga, kung babasahin natin sa Timothy, mga kapatid, may sinabi ng salita ng Panginoon doon na the love of money, yung pagmamahal natin sa pera, sa kayamanan, is the root of all evil. Ito ang pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan sa mundong ito, mga kapatid. So, ibig bang sabihin nito, masama na ba ang maging mayaman? Masama ba ang maraming pera, mga kapatid? Hindi po, mga kapatid. Ang masama, mga kapatid, ay nag-iipon tayo, no? Nag-iipon tayo ng kayamanan para lamang sa ating sarili, no? Para lamang sa ating sarili. Nag-a-accumulate tayo ng kayamanan para lamang sa ating sarili at hindi natin nakikita yung kapwa natin. Diba? Hindi natin nakikita yung kapwa natin. Katulad ng isang istorya na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, na yung isang mayaman na sinasabi niya sa kanyang sarili na meron na ang lahat sa kanya. Ang gagawin lamang niya ay uminom, kumain at uminom. Yun ang sinabi niya, mga kapatid. Hindi na niya tinignan kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa kinabukasan, mga kapatid. No? Hindi man lang niya nakita yung naghihirap na kapwa niya sa kanyang kapitbahay, mga kapatid. Ang inisip lang niya ay yung kanyang sarili, mga kapatid. No? Hindi masama ang maging mayaman. Ang masama kung ang tinitignan mo lamang ay yung sarili, nag-iipon ka lamang ng kayamanan para sa iyong sarili. At hindi mo nakikita ang iyong kapwa. Diba? Yun ang pagmamahal. Kaya nga, we should be contented of what we have. Mga kapatid, dapat kontento na tayo kung anong meron sa atin, mga kapatid. Huwag na tayong maghanap pa. Diba? Katulad ng sinasabi dito ng Panginoon. Kahit sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, no? Sinasabi ko sa inyo, sabi niya dito, kapuputan niya ang isa. Diba? Ide-despise niya po yung isa, mga kapatid. Diba? Ide-despise po natin yung isa.
Kaya hindi tayo pwedeng maglingkod ng dalawang Panginoon, mga kapatid. Diba? Kaya sabi niya dito, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin. Sabi niya dito mga kapatid, at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng iyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Sinasabi niya dito mga kapatid. So ang sinasabi dito ng Panginoon, yung kaligtasan ng ating buhay, mga kapatid. Huwag nating isipin yung kayamanan ng mundong ito. Ang kayamanan ng mundong ito ay maglalako, mga kapatid, no? Ang lahat ng ito ay masisira, mga kapatid, no? Masisira po ang lahat ng kayamanan na ito, mga kapatid, di ba? Bagkus, mga kapatid, no? Unahin natin na hanapin ang kaharian ng Diyos. Sabi niya dito, mga kapatid, na sinasabi niya dito sa Mateo 6:33, seek first the kingdom of God. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ano nga ba ang kaharian ng Diyos na sinasabi dito na hahanapin natin, mga kapatid, mga ginigilig? Ang kaharian ng Diyos na sinasabing hahanapin natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The kingdom of God is Jesus Christ and His righteousness. Na kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga ginigiliw, ang kanyang katuwiran and His righteousness will be put in our heart. Ilalagay po ng Diyos ang kanyang katuwiran sa ating puso, mga kapatid, imparted in our heart, mga kapatid. At yung katuwiran na yun, yung righteousness na yun, mga ginigiliw, mga minamahal, yun ang magbubunga, mga kapatid, yun ang mag-iilaw sa buhay natin. Lumalabas yan, mga kapatid. Kusa yan na lumalabas yung katuwiran ng Panginoon, mga kapatid. Nakikita yan, nakikita yung ebidensya sa pamumuhay natin, sa ugali natin, sa mga ginagawa natin, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kung paano tayo makihalubilo sa kapwa natin, how to deal with other people, paano natin sila mahalin, diba? Kung paano tayo iparanas ang pagmamahal na galing sa Panginoon, mga ginigiliw. Diba? Na hindi lang tayo nakasentro sa ating sarili, mga kapatid. Hindi lang natin tinitignan yung sarili natin. Tignan din natin yung kapakanan ng ating kapwa, mga kapatid. Diba? Yun ang katuwiran. The righteousness of God. Hindi lang yung sarili mo tinitignan mo na yung righteousness mo, kundi the righteousness of God that is being imparted in your heart. Diba? Yun, mga kapatid. And everything will be added unto you. At lahat ng ito, sabi ng Panginoon, ay ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan natin, mga kapatid. No? Kaya maraming, alam niyo mga kapatid, maraming nagsasabi na sila ay lingkod ng Diyos, mga ginigiliw, mga minamahal. Pero ginawa na nila yung relihiyon nila na paraan ng pagpapayaman nila, mga kapatid. Ginawa na nila yung relihiyon nila na paraan upang sila ay kikita ng pera, mga ginigiliw. Diba? Katulad po ng pagbibigay ng offering po natin, yung mga tithes po natin sa Sunday, mga ginigiliw. No? Kada linggo na lang, sinasabi natin na pagpapalain tayo ng Diyos pag nagbibigay tayo, binibigay natin yung ikapo natin linggo-linggo. Ano ba yung purpose mo? Bakit mo inuulit-ulit na sinasabi? No? Yung ikapo na yan, mga ginigiliw. Diba?
Ano ba yung motibo mo na linggo-linggo mo na lang sinasabi yung ikapo na yan? Di ba? Opo. Oo. Ginagamit ba natin yung ikapo na yan upang para sa personal nating interest o ginagamit natin yan para sa paglago ng kaharian ng Diyos, mga kapatid? Di ba? Kung ako lang, mga kapatid, no? Minsan lang, pwede mo nang sabihin, kung pwede nga lang, hindi mo na sasabihin yung offering na yan, eh. Yung tithes and offering na yan, eh. 'Di ba? Alam na ng tao, alam na niya yung obligasyon niya sa Panginoon kung gusto niyang magbigay o hindi. Kahit itago mo yung paglagyan ng tithes and offering. 'Di ba? Kung bukal ang puso mo sa pagbibigay, hahanapin mo yun at ibibigay mo. Hindi mo na kailangang hintayin na sasabihin pa ng pastor yung oras na ng pagbibigay, mga kapatid. 'Di ba? Okay na yung minsan kung pwede nga lang hindi na natin sasabihin yun eh. Opo, alam na natin yung obligasyon natin sa Panginoon. Hindi na paulit-ulit yung sinasabi natin. Kasi kung paulit-ulit na natin sinasabi yung tithes and offering na yan, mga kapatid, mga ginigiliw, 'di ba? Ibig sabihin, mali na yung motibo natin. Ginagawa na natin na ang relihiyon ay isang paraan ng pagpapayaman. Di ba? Opo. Ginagawa na natin kahit yung mga tithes na yan and offering na yan, ginagamit na natin yan para sa personal nating interest, mga kapatid. Ginagamit natin yan para pumasyal sa ibang lugar, pumunta sa abroad, mamasyal. Pero ang nakikinabang lang naman ito yung mga church member, yung mga leader ng church. Paano yung mga nagbigay, yung mga mahihirap? 'Di ba? Opo. Kung titignan po natin sa Manila, ang daming tao na nakahiga sa mga gilid ng kalsada. Wala bang dumadaan na pastor dito, mga kapatid? Wala bang dumadaan na mga membro ng iglesia, mga kapatid, upang magbigay sila ng pagkain sa mga taong ito, mga kapatid? 'Di ba? Opo, mga kapatid. Opo. Kaya, alam mo, kung ang kayamanan mo ay galing sa relihiyon, mga kapatid, ibig sabihin, no, hindi ka tunay na naglilingkod sa Panginoon. Ginagawa mo ang iglesia ng Diyos sa paraan ng iyong pagpapayaman. Maraming yumayaman dahil sa kanilang relihiyon, dahil sa itinatag nilang mga relihiyon, mga kapatid. No? Kung ikaw ay yumayaman, yung kayamanan mo ay galing sa relihiyon mo, hindi ka tunay na lingkod ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Opo, hindi ka tunay na lingkod ng Diyos. Ikaw ay naglilingkod ka sa kayamanan, naglilingkod ka sa pera, mga kapatid, katulad ng sinasabi niya dito, mga kapatid, na Diyos ba o kayamanan? Sabi niya dito, mga kapatid, Diyos ba o kayamanan? Mga ginigiliw. Kahit sabi niya dito, mga kapatid, no, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Sabi niya dito, mga kapatid, no? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtratrabaho ni gumagawa ng damit. Sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, special po tayo na create ng Panginoon. Tayo ang pinakamalapit sa puso ng Diyos, mga kapatid. Diba? Tayo ang pinakamalapit sa puso ng Diyos na Kanyang nilikha. No? Tayo ang binigyan niya ng karapatan to
to control, upang to give dominion to all His creation, sa lahat ng kanyang nilikha, mga kapatid, no? Ang kanyang nilikha, ang tao, mga kapatid. Bakit tayo nababalisa? Ang Diyos niya, binigyan nga niya yan. Yung isang bagay, di ba? Yung isang bulaklak sa parang, sabi niya, di ba? Yung mga tumutubo na bulaklak sa parang, nilikha lahat ng Diyos. Yun ay isang bagay, isang mga nilikha ng Diyos na kung iisipin natin, mga kapatid, hindi sila tao. Pero nilikha sila ng Diyos na may magandang bulaklak. So itong ibig sabihin ng Diyos, tayo pa kaya ang pababayaan ng Diyos, mga kapatid? Kay liit ng inyong pananampalataya, sabi na dito, mga kapatid. Napakaliit ng inyong pananampalataya, mga kapatid. Lahat ng pangangailangan natin, mga kapatid, no? Ibibigay po yan ng Diyos na kusa kung uunahin po natin, mga kapatid, ang paglilingkod, kung hahanapin po natin ang kanyang kaharian, ng kaharian na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, mga ginigiliw. Alam niyo, mga kapatid, meron siyang sinabi dito, mga kapatid, that there is only one purpose. May isang layunin lamang kung bakit po tayo nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid. Yun ay paglingkuran lamang natin ang ating Panginoon. Yung trabaho natin, yung pamilya natin, yung bahay natin, yung sasakyan, yung meron sa atin, ang lahat yan, mga kapatid, yan ay grasya lamang ng Panginoon. Hindi galing yan sa'yo. Ibinigay lang yan ng Panginoon. Ipinahiram lang lahat yan sa atin ng Panginoon. We are just a caretaker. We are just a steward of it. Kahit anong oras, pwedeng kunin yan sa Panginoon. Pwedeng kunin yan ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Pwede pong kunin lahat yan ng Panginoon, lahat ng meron sa atin. Kaya iisa lang po ang layunin ng Diyos kung bakit tayo isinilang, kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Yung maglingkod lamang tayo sa lahat ng buhay natin, yung kalakasan natin, yung isip natin. Diba? Lahat ng meron sa atin, gagamitin natin yan para sa paglilingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. Kaya sinasabi niya dito, kahit huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin ng pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay nito? Ang nababahala lamang sa mga pangangailangan ng mga pagkain, ng mga damit, ay yung mga hentil, yung mga walang pananampalataya sa Panginoon, yung walang Diyos, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, no? Tayo, mga kapatid, tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Maglingkod po tayo ng tapat at ang lahat ng pangangailangan natin ay ibibigay ng Diyos ayon sa kanyang kayamanan, mga ginigiliw, mga minamahal. Kaya nga, higit sa lahat, sabi niya dito, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Sabi niya dito, at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga, huwag alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, mga kapatid. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw, sabi niya po, mga ginigiliw. Kaya dito ako magtatapos, mga kapatid, no? Kaya huwag nating paglingkuran ang kayamanan. Huwag tayong masyadong garapal sa kayamanan ng mundong ito. Ng pera na ito, mawawala po ito, mga kapatid, no? Yung kayamanan nga ni Solomon nawala, yung kayamanan ni David,
na sobra silang pinakamayaman nung unang panahon nung dumating ito sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, wala na pong naiwan mga kapatid. No, ang lahat ng ito ay ipinahiram lamang sa atin ng Diyos. Gamitin natin ang kayamanan na ito upang may luwalhati ang kanyang pangalan. Paano ba natin ang gagamitin ang resources, yung kayamanan na ito na binigay sa atin ng Panginoon? Tumulong po tayo sa mga nangangailangan, sa mga walang makain, walang damit. Mga kapatid, tingnan po natin yung kapwa natin, mga kapatid. Katulad ng isang relihiyosong tao, mga kapatid, na hindi man lang siya nagbahagi ng pagkain, mga kapatid, no? Sa isang tao na dumulog sa kanyang bahay na si Lazarus, mga kapatid. Relihiyosong tao. May Diyos din ito, mga kapatid. Di ba? Yun ang naging issue sa kanya. Hindi siya marunong magmahal. Napakayaman. Pero nung siya ay namatay, mga kapatid, nung siya ay namatay, hindi niya nadala ang kanyang kayamanan at siya ay napunta sa naglalagablab na apoy, mga kapatid. No? Isipin po natin, wag nating mahalin yung kayamanan. Kung meron man tayong mamahalin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Kanya, sa pamamagitan ng pagmamahal na ibibigay din natin sa ating kapwa, mga minamahal, mga ginikiliw, mga kapatid. Yun ang pag-iipon ng kayamanan sa langit, di ba? Yun ang sinasabi niya na nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Pero kung nag-iipon lang tayo ng kayamanan, nag-a-accumulate tayo ng kayamanan para sa sarili natin, mga kapatid, no? Yun ang masama, mga kapatid. Kung nag-iipon lamang tayo para sa sarili natin, mga kapatid. Diba? Hindi masama ang mayaman. Uulitin ko, hindi po masama ang mayaman. Ang masama ay nag-iipon tayo ng kayamanan para lamang sa sarili natin, mga ginigiling. Diba? Kaya ang kayamanan na ito, gamitin natin ito para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig, patuloy na pagtangkilik sa gawain na ito ng Panginoon. Ang pulis na pastor, suportahan po natin ang page na ito, mga kapatid, upang sa ganun, ibahagi po natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa mga mahal po natin, sa buhay, sa mga kaibigan po natin, upang sa ganun ay matanggap din po nila yung grasya, awa ng Panginoon. God bless everyone. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon Lord God, Heavenly Father, sa iyong mga salita na buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon Lord God. Naway ang mga salitang ito ay itarak mo sa aming puso, Panginoon Lord God, Panginoon, upang sa ganun ay maisabuhay po namin, Panginoon, Heavenly Father, Lord, ang iyong mga salita sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Nagagamitin po namin ang kayamanan ng mundong ito upang maluwalhati ang iyong pangalan, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. Magamit po lamang namin ito ayon sa iyong kalooban at kagustuhan, Panginoon Lord God. Lord, pagpalain niyo po ang mga salitang ito at sa mga taong patuloy na nakikinig, Panginoon Lord God, ng gawain na ito, Panginoon Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po. Tinatas ko po ang iyong pangalan sa oras na ito. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone.